So magandang araw po mga kabayan. So ang pag-uusapan natin ngayon is something interesting po para sa mga iba na baka may nakaka-relate na parehas po ng sitwasyon. So ang scenario po natin ay mayroon daw isang kabayan na ang sabi niya, "Sir, matagal na po kami nakatira sa bahay na ito at kami na po ang nagbabayad ng buwis. Pero yung may-ari ng lupa, yung claimant ay pinapaalis na po kami." So nakakapagtaka po at ang sabi, sila na daw ang nagbabayad ng buwis, may tax declaration daw sila at more than 10 years na silang nakatira, bakit sila pinapaalis ngayon? So magtataka tayo ngayon mga kabayan, paano nangyari yun? So ganito daw pala ang situation. Pero para mas maintindihan po natin, i-refresh ko lang po at i-share ko sa inyo yung tax declaration para magka-idea tayo kung ano ba yung tax declaration. Alam naman natin, ang tax declaration ay isang proof na tayo nagbabayad ng amilyar. May dalawang uri po na nakalagay sa tax declaration. Kung ang binabayaran mo ay lupa, tax declaration ng land, or tax declaration ng building. So pwede kang mag-apply ng tax declaration sa lupa na pag-aari mo or tinitirhan mo ng matagal na panahon o doon sa bahay mo kasi nakalagay doon sa tax declaration galing sa assessor na tax declaration land plus building. Doon po nila ibinibase yung computation ng amilyar o yung buwis na babayaran mo. Ngayon, ang kwento daw pala, noong unang panahon daw po, matagal na, which is way back let's say 1970s, nag-apply daw po kakilala daw po ng magulang ni kabayan yung may-ari ng lupa na tinayuan nila ng bahay. Since kaibigan at malaki naman daw yung lupa noon at wala pang gaano nakatira sa area na yun, kinausap daw ng mga magulang niya, yung kaibigan nilang matanda na sabi, "Kaibigan, pwede bang magpatayo kami ng bahay dito sa lupa mo kasi napakalaki naman, hindi naman nagagamit at kami na rin ang magbabantay, ganito, ganyan." Pero walang nangyaring kasulatan or documentary legal documents. So pumayag dahil kaibigan nila, pumayag ngayon yung mga matatandang may-ari ng lupa na tinirikan nila ng bahay. Ngayon, yung matandang yun na may-ari ng bahay ay mayroon silang anak. Sabihin na lang natin ang anak nila ay si Pedro. Ngayon, nung natayuan nila ng bahay, kabayan, yung lupa na hindi sa kanila, nag-apply sila ng tax declaration. Pwede mo namang applyan ng tax declaration yung bahay kasi nga, sabi ko nga, may tax declaration ng lupa, land, at tax declaration ng building o yung bahay. So nag-apply sila ng tax declaration at nakakuha sila ng tax declaration para doon sa bahay na itinayo nila. At mula po noon, sila na po ang nagbabayad ng buwis doon sa bahay na tinayo nila, doon sa lupa na hindi nila pag-aari. So parang dinaan lang sa usapan kasi nga kaibigan nila yun ang may-ari ng lupa. Lumipas ang maraming panahon, fast forward mga kabayan, yung may-ari ng lupa na yun, siyempre may anak, pumanaw, namatay na daw yung may-ari ng lupa. Ngayon, yung anak niya ngayon, let's say 10 years ago or 20 years ago, siyempre automatic sa kanya siya na ang nagmana, siya na yung heirs o tagapagmana ng lupang iniwan ng kanyang mga magulang, which is yung kasama na yung tinitirikan ng bahay nitong ating kabayan. At ang sabi ng anak ay gagamitin na raw yung lupa, i-develop or something at pinapaalis na po. Gusto nang paalisin yung kabayan na nakatira doon. While sabi ni kabayan, ano ang rights namin? Kami na ang nagbabayad ng buwis, meron kaming tax declaration. So ang tanong mga kabayan, sino ngayon ang may mas karapatan? So ayun, again, hindi po ako abogado. Ako po ay real estate practitioner na nagtatrabaho sa isang real estate developer. Mayroon po kaming sariling abogado sa kumpanya at ang mga sinishare ko po ay based sa aking actual na karanasan sa ground. At ito nga po ang sabi ng aming company attorney at based na rin sa mga siyempre sa exposure ko sa ganitong industry, ang may-ari, kung sino ang nakapangalan sa titulo, siya pa rin po ang may mas karapatan. So sa scenario ni kabayan, ang hawak lang po niya is tax declaration of building, hindi po yung lupa. Yung tinatayuan ng kanyang bahay is titulado, nakapangalan po kay Pedro. So si Pedro pa rin, sad to say, si Pedro pa rin mga kabayan ang mas may karapatan doon sa lupa na minanan niya sa mga magulang niya, na yung mga magulang niya ang nagbigay ng pahintulot dito sa ating kabayan na sige, magtayo ka ng bahay dyan. At sa ngayon, sad to say, kung idadaan sa legal na usapin, may karapatan, nasa kay Pedro pa rin ang karapatan
kung ano yung kanyang decision, yun pa rin po ang masusunod. Unless siguro magkasundo sila, mag-usap, i-compensate ni Pedro kung ano yung tiniling bahay doon. Internal agreement na lang po siguro ang mangyayari. Pero again po, balikan natin ang usaping tax declaration. Ang tax declaration po kasi is hindi siya solid na proof of ownership. Proof lang po na ikaw yon ang nagbabayad or ikaw ang in possession doon sa property. Ang tax declaration, kahit nagsalin-salin sa iba kasi, halimbawa, nakatatlong bentahan yung tax declaration ng lupa o bahay, ang ano po kasi dyan, kung sino ang unang nagparehistro sa Registry of Deeds, kung sino ang unang nagpatitulo at sino ang unang nakakuha ng OCT or Original Certificate of Title, ay siya po ang kikilalanin ng batas na legal o lehitimong nagmamay-ari ng property. So, ganun po sana po malinaw mga kabayan at sana po may natutunan tayo sa konting sharing natin ngayong araw. So, sa mga hindi pa naka-follow and subscribe sa ating YouTube channel, mag-follow and subscribe lang po kayo at sasagutin ko yung mga ibang tanong pa ng ating mga kabayan. Ang aking mga sagot naman ay based sa aking aktual na karanasan, based on my actual experience, sa tagal ko na rin po sa real estate industry. Dati po akong nag-ahente hanggat sa nakapasok ako dito sa real estate developer. Nag-develop kami ng mga memorial parks, subdivisions, housing, condominiums. So, halos lahat na po ng mga from basic to advanced in real estate ay na na po natin, na-encounter na po natin. So, ayun lang po at magandang araw.